Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay. I-share ninyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos. Lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palakihin natin para makita nyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, may request kasi yung Interpol eh. Kaya, sinurrender. So, kaya namin sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Okay. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit kamo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor
kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570. Ayan confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero
ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo ang nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan. Gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, 'di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Itong sa redacted, okay? Kasi dahil sa redacted na 'yan sa official government communication sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there's a possibility na mawawala ka, at kung mawala ka, mawawala na yung So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos, nahihiya ka. Tapos, ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon Bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw eksena. Na, bigay mo tong ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nahihiya ka, ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sasabihin mo sa middleman na, uy,
bigay mo sa kanya pero wag mong sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Di ba? Ganito na lang. Parang ganito yan eh. ICC. Gusto na namin mawala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute namin ng warrant pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon. 'Di ba? Ganon, 'di ba? Oh, ganon ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno mo nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin niyo sa Interpol. Ngayon, si Bongbong, sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol eh. Gag si. Kaya mo tinupad yung request ng Interpol dahil ikaw ang nag-suggest na padaanin sa Interpol, na pag pinadaan sa Interpol, isi-serve ang warrant of arrest. Nagets yun na yung plot? Nung hindi pa lumalabas ang document, para siyang twist, di ba? Parang twist sa pelikula. Di ba? Yung parang twist sa pelikula. Nung isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, hindi, mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Alam niyo naman, member tayo ng Interpol, kaya kailangan tayong sumunod, otherwise hindi nila tayo pagbibigyan. Biglang may plot twist. Kaya alam nyo, napansin ko kay Bongbong, ang pamilyang ito parating may plot twist. Kaya kung ano sasabihin nila, huwag mo na kayo maniniwala, hintayin nyo muna yung plot twist. Para siyang girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan ba, yung mga ni Chris Nolan, di ba ang hilig ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, hindi ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga, interested ako dito sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila maaresto si Digong ng ICC. Hindi na, most probably, hindi na nila maaresto kung mangyari yung sa redacted. Ano ba yan? Mawawala ka sa pwesto or wag naman sana, or alam yung may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam nyo na may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadaling ninyo, hindi ba parang mas nakakaloka yun? Yung, malapit na mategi, si hulihin nyo na. Saan yun? Hindi ba? Pero, well, given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayong pwede rin yon, hindi ba? Alam niyo naman, ang mga adik, animal. Pero, i-discuss ko mamaya yung word na animal, ha? Pero baka ang more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto.
Kung wala na kami sa pwesto, hindi yun na maaresto kasi ang papalit yung anak niya. Kung anak niya yung pumalit, paano maaresto? Alam nyo na. Again, February 10 lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali, madali, madali. Dahil nga, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi na maaresto si Digong. Yang redacted na yan ay government communication yan. Yes, yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Nung paragraph. Public statement ng gobyerno, public statement ng gobyerno ni Bongbong, and biglang redacted. Public, private. Hindi ba? Public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So, mga friends, taga Mindanao, mga taga-supporters ni Bongbong, at media, bakit ba gusto yung niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Masarap bang niloloko ni Bongbong? So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nag-suggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nagets nyo na? Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin ang warrant sa Interpol. Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. At ito ang nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. Yang redacted ang pinakamaganda na makuha. Pero hindi natin makukuha kasi confidential information to Unless na meron tayong mga unless meron tayong mga tao sa ICC or alam nyo na, at yung mga friends natin sa DW. Kung hindi nyo alam yung DW, baka ma-extract nyo yan. Hindi ba? Yung redacted na yan. Ibibigay ko yung number sa mga friends natin sa DW. Ito yung redacted. Ito yung document number. PHL OTP 00015372. So, ito yung bongga, di ba? Kung mangyari yung nasa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Dalawang possibilities lang yan. Mawala si Bongbong sa pwesto. Baka may sinabi yung gobyerno na baka kasi wala na kami sa pwesto Kung wala na kami sa pwesto, hindi na maaresto yung si Digong. Kasi anak niya na yung papalit. Ganon. Or pwede ring, wag na kayong umangat, pwede rin na sabihin nila na may nakita kami information na baka malapit ng mategi si Digong kasi sa health. So, kung ganon, kung mawala na siya, hindi na maaresto. So, dalawang ano lang yan. Dalawa lang version lang yan kung bakit hindi nila maaresto si Digong. Mawala si Bongbong sa pwesto at ang pumalit na si Sara. Or, si Digong ay mamaalam na. Baka because of health, ganyan. Hindi ba? In both scenarios, we can associate with the commander in Coca-Cola. Naka-Coca-Cola yan. Hindi ba? Ikaw kasi Digong. Alam niyo kung bakit? Galit talaga ang adik kay Digong. Ganun lang kasimple yun. So, ganyan yan. Okay? Gobyerno ni Bongbong Marcos talaga ang nag-suggest
sa ICC na padaanin sa Interpol. Para nga naman, pag nagsalita sila in public, hugas kamay, hindi ba? Pontius Pilate na, hoy ha, wala kaming kinalaman dyan. Nag-request lang naman ng Interpol. Nandito sa dokumento ng nandito sa dokumento ng ICC, kayo pala nagbigay ng suggestion na yon. Di ba? Huy ha, mga kababayan, mga kababayan, hindi kami nag-surrender, nag-request lang ang Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC kung anong gagawin. Ito talaga, excited ako sa redacted eh. Yung mga DW yung mga friends natin sa DW dyan ha, baka mahalongkat nyo to. Ito ang document number. Page LOTP 00015372. Confidential document yan. So, official government communication. Yan, di ba? So, kasi dito, ang urgent request nila nakabase sa sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2024, noong 2025, and of course, before February 10, 2025. Pero ito redacted, confidential communication yan ng gobyerno. Na sinabi doon is, friends, alam naman nating pareho nating gustong mawala si Digong. Friends in ICC, gusto natin pareho mawala si Digong, ganyan. Gawin nyo na, nandito pa kami sa pwesto kasi baka mawala na kami. Diba? Kasi may namumuong intertropical convergence zones within Philippine Area of Responsibility. Baka pag nangyari yan, baka mawala na, hindi nyo na maaresto si Digong. Or pwede ring, palagi siguro ito mangyari kasi mas madaling maaresto nila si Digong. Pwede rin siguro kung magkaroon ng gera boom boom. Mas madali kasi maaresto si Digong kung may gera boom boom kasi martial law yun eh. State of emergency yun. Di mas madaling maaresto. Nandun ka pa rin. So malamang dalawa yung dahilan kung bakit pinagmamadali. Either baka malapit ng mategi boom boom si PRRD kasi nga matanda na. Let's just admit it. Baka may nalaman silang ganon. Or baka nangangamba sila na mawala sila sa pwesto, yung sina Bongbong. Siyempre, nagpanik ang ICC kung ano man yung nakalagay sa redacted. Shit, kung mawala na si Bongbong, hindi na natin makukuha yan si Digong kasi anak niya na yung papalit. Or, naku, kung mategi na si Digong, hindi na natin makukuha yan. Wala na tayong pang press release na meron pa palang silbi ang ICC. Ganyan. Kasi friends, ngayon, nanganganib ngayon ang ICC kung may silbi pa siya. Hindi ba? So talagang the stars aligned, the stars of the ICC and Bongbong Marcos aligned. Alam nyo na, yung isa, Bongbong, tanggalin na yan dito si Digong. Ipa-ICC na natin. Yun ang best way kay Digong na tanggalin si Digong. Well, there are two things that Digong want to do. Pwede niyang ininoy si PRRD or let the ICC handle the problem. Ganon. Nagigets ninyo? Ngayon, ni Bongbong, let's ICC handle the problem. Sabihin natin, aarestuhin natin, pero padaanin nila sa Interpol. Ganyan. So ngayon, ano kayo ngayon?